Magandang araw mga kababayan, narito na ang inyong updated weather report para ngayong araw ng halalan, Monday, May 12, 2025. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na weather updates na hatid ay impormasyon at kaunting damdamin. At syempre, abangan hanggang dulo ang ating Alam Mo Ba? Weather Trivia dahil hindi lang forecast ang may kwento, pati kalikasan ay may hugot din. At narito na ang ating weather report. Ayon po sa pinaka-latest weather update ng Pag-asa, makikita ang makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakaaapekto sa extreme northern Luzon. Ito ay dahil sa patuloy na pag-iral ng isang frontal system sa nasabing lugar. Ang frontal system ay ang boundary o pagitan ng mainit at malamig na hangin at sa lugar na ito kadalasang nabubuo ang makakapal na kaulapan na nagdudulot ng pag-ulan. Dahil dito, mataas ang tiyansa ng pag-ulan sa Batanes at Cagayan, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa posibilidad ng flash floods at landslides lalo na kung magpapatuloy ang pag-ulan. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang mainit at maalinsangang panahon na dulot ng easterlies, ang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala ng ulan. Maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan, lalo na mula late afternoon hanggang evening na dulot ng scattered rains and thunderstorms. Sa ngayon, wala tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Para sa lagay ng panahon ngayong araw ng halalan, sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands, asahan ang scattered rains and thunderstorms. Magdala ng pananggalang sa ulan at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, fair weather conditions ang mararanasan sa umaga hanggang tanghali, mainit at maalinsangan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, may tiyansa ng localized thunderstorms. Sa mga lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao, easterlies pa rin ang nakaaapekto. Inaasahan ang mainit na panahon sa umaga ngunit sa late afternoon to evening, mataas ang tiyansa ng localized thunderstorms lalo na sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, kabilang ang Caraga at Davao Region. Narito naman ang forecast maximum temperatures ngayong araw sa Kalayaan Islands. Posibleng umabot ang temperatura hanggang 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay inaasahang aabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo ay kaparehong maximum temperature na 33 degrees Celsius, habang sa Cebu at Tacloban ay bahagyang mas mababa na nasa hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay katulad na maximum na 32 degrees Celsius. Sa Davao ay posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Zamboanga ay mas mainit na posibleng umabot hanggang 34 degrees Celsius. At sa heat index forecast, paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizens at may mga kondisyon sa kalusugan na boboto ngayong araw, magdala ng proteksyon sa init ng araw. Mula 10 a.m. hanggang 3 p.m., inaasahang mararanasan ang pinakamataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, ang heat index ay posibleng maglaro mula 41 to 42 degrees Celsius, habang sa ilang lugar gaya ng Cavite at Northern Samar, maaaring umabot ng hanggang 45 degrees Celsius. Ugaliin ang hydration, magsuot ng light-colored clothing at manatili sa well-ventilated areas upang makaiwas sa heat stroke. At sa ating sea condition, sa ngayon, walang nakataas na gill warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang pag-iingat sa paglalayag sa extreme northern Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ating 4-day forecast, mula Tuesday, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa extreme northern Luzon dahil sa frontal system. Mataas pa rin ang banta ng pagbaha at landslide. Pagsapit ng Wednesday, unti-unti nang bababa ang tiyansa ng ulan mula sa frontal system, ngunit asahan pa rin ang mga scattered rains and thunderstorms sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao dahil sa easterlies. Sa Southern Mindanao, simula Wednesday to Friday, posibleng makaranas ng pag-ulan at thunderstorms dulot ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, fair weather pa rin ang inaasahan mula ngayon hanggang Friday, ngunit may tiyansa pa rin ng thunderstorms tuwing hapon hanggang gabi. Sa kabuuan, papasok na tayo sa transition period ng dry to wet season, kaya asahan na natin ang mas madalas na thunderstorm activity sa mga susunod na araw.
Bago tayo magtapos, narito muna ang isang weather trivia para sa dagdag kaalaman. Alam nyo ba, hindi lang forecast ang may kwento, pati ang kalikasan, may hugot din. Alam mo ba na ang rainbow ay nabubuo kapag tumatama ang sikat ng araw sa maliliit na patak ng ulan? Dahil sa reflection, refraction, at dispersion ng liwanag, lumilitaw ang makukulay na bahaghari sa kalangitan. Kaya kahit pagkatapos ng malakas na ulan o bagyo, posible pa ring may hatid na ganda. Parang pag-ibig, minsan pagkatapos ng matinding iyakan, saka mo lang makikita ang tunay na kulay ng saya. Hanggang sa susunod nating ulat mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang weather updates. At syempre, i-click ang notification bell para lagi kayong handa sa panahon. Ingat at mabuhay tayong lahat.